Ang Gaza ay orihinal na isang pamayanan ng mga Canaanite. Ang Canaan ay tahanan ng iba't ibang tribe na kilala sa pagkakaroon ng Nephilim na naninirahan sa kanilang kalagitnaan. Ang mga Nephilim ay mga anak ng mga fallen angels at madalas silang tinatawag na Rephaim, mga Anakim. Ang mga Anakim, na kilala rin bilang Anakites, ay isa sa mga pangunahing tribe ng Nephilim o Rephaim. Sinasabi sa Biblia na isa sa mga lugar kung saan sila ay patuloy na nanirahan sa lupa ay sa Gaza. Ang mga Imam ay nanirahan doon sa mga nakaraang panahon, isang bayan na kasing laki, kasing dami, at kasing taas ng mga Anakim. Sila ay tinuturing din bilang mga Hegante o Rephaim, tulad ng mga Anakim, ngunit tinawag sila ng mga Moabites na Imam. Ang lahi ng mga Anakim ay matutukoy mula kay Anak, anak ni Arba, na noong panahon yun ay itinuturing na pinakamataas na tao sa mga Anakim. Ang pangalan ng Hebron ay dating Kiriath Arba. Si Arba ang pinakamataas na tao sa mga Anakim. Ang mga talata sa Numbers chapter 13 verses 32 to 33 ay nagpapatibay na ang mga Anakim, na nakatagpo ng kanlungan sa Gaza, ay may Nephilim na naninirahan sa kanilang kalagitnaan, at nagbigay sila ng masamang ulat tungkol sa lupa na kanilang siniyasat, na nagsasabing, at kanilang inilabas ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang inusisa, sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang usisain, ay isang lupaing kinakain ang mga nananahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At aming nakita roon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na wasakin ang mga tribe na ito pagpasok nila sa lupa, mga lalaki, babae, bata, at mga hayop. Marahil ito ay dahil sa ang mga lahi ng mga fallen angels ay nagkalat ng kasamaan sa lahi ng mga tao, ang pagkurap sa genetics ng mga tao, at ayon sa ilang mga karagdagang teksto sa labas ng Biblia noong panahon yun, sila rin ay nagiging sanhi ng pagkasira ng lahi ng mga hayop. Si Haring Saul, sa 1 Samuel chapter 15, ay inutusan na wasakin ang lahat ng mga Amalekites na may kaugnayan sa mga Nephilim. Ngunit hindi sinunod ni Saul ang utos na ito at pinabayaang mabuhay ang kanilang hari na si Agag at ipinagkaloob pa ang mga pinakamahusay na hayop mula sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit inalis ng Diyos si Saul at ipinalit si David bilang hari ng Israel. Binanggit ng Biblia sa aklat ni Joshua kung paano ang Gaza ay isa sa mga tanging lugar na kung saan ang mga Nephilim ay pumunta at doon sila nakatagpo ng kanlungan, kung saan ang mga Israelita ay tila hindi nagpunta upang wasakin ang mga tribe na yun. Walang natirang Anakim sa lupa ng mga anak ng Israel, sila ay nanatili lamang sa Gaza, Gath, at Ashdod, ngunit hindi ibig sabihin nito na may mga Nephilim na mga higante sa Gaza ngayon, ngunit maaaring patuloy na nararamdaman ang impluensya ng mga fallen angels sa lugar na ito ng mundo. Naniniwala ang mga Israelita na nagsimula ang kasalanan sa Hardin ng Eden, ngunit ang pag-aalsa ng mga anghel sa Genesis chapter 6 verse 4 at iba pang mga sinaunang aklat na Hebreo ay siyang dahilan kung bakit ang kasalanan ay lumaki ng labis sa mga tao. Ang mga spiritual principalities and powers na ito, ang spiritual wickedness in the heavenly places na ito, ay may impluensya sa ilang mga teritorial na rehiyon. Marahil ito ang dahilan kung bakit patuloy nating nakikita ang labis na alitan sa rehiyon na ito, partikular na sa pagitan ng Israel at Hamas. Si Benjamin Netanyahu ay aktwal na nag-refer sa Hamas bilang may koneksyon sa Amalek at ang mga Amalekites, na tiyak na may kaugnayan sa mga Nephilim. Ang mga pahayag ni Netanyahu tungkol sa mga mararahas na talata sa Biblia ay nagdulot ng alarma sa mga kritiko. Nagsabi si Netanyahu sa isang pahayag, dapat ninyong alalahanin ang ginawa sa inyo ni Amalek, ayon sa ating banal na Biblia. Nagdulot ito ng maraming kontrobersya, dahil may mga ibang talata na nagsasaad kung paano dapat tumugon ang Israel sa Amalek at ang mga Amalekites, tulad ng Deuteronomy chapter 25, verse 19. Kaya't mangyayari, na pagka binigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang ariin, ay iyong papawiin ang alaala ni Amalek sa silong ng langit, huwag mong kalilimutan. Marahil ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang mga Israelita upang wasakin ang lahat ng tao at hayop sa ilang mga lugar ng lupa dahil sa mga deceptions at mga korupsyon ng mga fallen angels na nagaganap sa mga rehiyon na ito.
Tiyak na ang mga evil spiritual powers na ito ay maaaring magkaroon ng kontrol sa ilang mga lugar, ayon sa sinabi sa Daniel chapter 10. Sa kabanatang ito, naririnig natin ang tungkol sa prinsipe ng Persia, na sa loob ng 3 linggo, ay nagpabagal sa isang anghel, isang mensahero ng Diyos, na ipinadala upang magdala ng mensahe kay Daniel sa pamamagitan ng kanyang pag-aayuno at panalangin. Pagkatapos si Michael the Archangel ay ipinadala, upang palayain ng mensahero mula sa pagka-detained ng prinsipe ng Persia. Sinabi ng anghel kay Daniel na siya ay muling makikipaglaban-laban sa prinsipe ng Persia at darating din ang prinsipe ng Greece. Sinabi rin ng anghel na si Michael the Archangel ang inyong prinsipe, ang prinsipe sa ibabaw ng Israel. Dito natin makikita na mayroong mga fallen angels at mga anghel na namamahala sa mga partikular na lugar. Ang Greece at Persia ay mayroong mga fallen angels, samantalang ang Israel naman ay mayroon namang Michael the Archangel. Ang impluwensya ng mga spiritual powers na ito sa ilang mga lugar ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung ano ang mangyayari sa mga lugar na iyon ng mundo. Isa pang koneksyon sa lahat ng ito, ang Hamas at Gaza, sa rehiyon ng mundo na ito at ang kaguluhan na ating makikita sa salitang Hamas ay makikita sa lumang tipan na ang ibig sabihin ng salitang Hamas ay karahasan, at ito ay binanggit pagkatapos nating marinig ang tungkol sa mga fallen angels na nagpapasama sa sangkatauhan. Habang papalapit na ang Diyos upang ipadala ang dakilang baha ni Noah, Genesis chapter 6, verses 7-13. At sinabi ng Panginoon, papawiin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang nagsisiusad, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Ngunit si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noah. Si Noah ay isang lalaking matuwid at sakdal sa kanyang kapanahunan, si Noah ay lumakad na kasama ng Diyos. At naging anak ni Noah, ang 3 lalaki, si Shem, si Ham, at si Japhet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito, ito'y napakasama, sapagkat ginawang masama ng lahat ng laman ang kanilang kilos sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noah, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipulin na kasama ng lupa. Ito ay nagpapakita ng posibilidad na ang mga paghihirap na patuloy na nangyayari sa Gaza ay maaaring may kaugnayan sa impluwensya ng mga fallen angels sa lugar, na maaaring konektado sa katotohanang tumakas ang mga Nephilim papuntang Gaza at hindi sila tuluyang nawala mula sa lugar na iyon. Kahit anuman ang ugat ng kasamaan sa isang partikular na lugar, makasisiguro tayo na aalisin ng Diyos ang kasamaan kung ang mga tao doon ay magbabalik loob sa Kanya. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito ay pinagtibay sa maraming mga talata sa Biblia, isa pang talata ay matatagpuan sa Psalms 101 verse 8. Maaga kong lilipulin ang lahat na masama sa lupain, upang ihiwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Ang kasamaan ay pinaalis ni Kristo, na binigyan ng Diyos Ama ng buong kapangyarihan sa lahat ng bagay, kasama na ang mga spiritual forces na magpasakop sa Kanya. Sinabi sa 1 Peter chapter 3, tungkol sa kapangyarihan na taglay ni Kristo habang tinalakay din ang kahalagahan ng bautismo, ang pagsunod kay Kristo, at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon ng iyong buhay, 1 Peter chapter 3, verses 21-2. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas, sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting pag-iisip sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, na nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan ang mga kapangyarihan. Manatiling nakasubscribe para updated kayo sa mga bagong kaganapan.